If isa ka sa mga minimum wage earner 'no, na nahihirapan mag-ipon, yung tipong kakasahod lang tapos maya-maya ubos na yung pera mo kaagad. Ito yung tipong gusto mo mag-ipon pero hindi ka talaga nakakapag-ipon. Hindi kita masisisi kasi isipin mo naman sa taas ng bilihin ngayon, maya't maya may problema, maya't maya't may emergency. So, ang ipon talaga ay parang imposible kung isipin. However, sa video na 'to, magse-share ako sa'yo ng tatlong tips na makakatulong sa'yo na kahit minimum wage earner ka ay makakapag-ipon ka. Yung pinakauna, yung tinatawag na the peso method. Ito yung tipong kahit gaano kaliit 'no, kailangan mo siyang i-save 'no, every single day. For example, 20 pesos or 50 pesos, gano'n lang kaliit, 50 pesos 'no, per day. Isipin mo yung 50 pesos per day, 'pag nabuo yan sa isang buwan, that's 1,500. After 12 months, yan ay 18,000 pesos na siya. Yung dine-develop natin dito is yung habit mo una, okay? Yung habit mo una yung dine-develop natin. Pero isipin mo din naman, sino magbibigay sa'yo ng 18,000 pesos sa loob ng isang taon? 'Di ba? Wala, 'di ba? Especially pag maybe kung breadwinner ka pa or anything. So yung 18,000 pesos na yun, yun yung parang gagamitin mo para mag-upgrade ng skills mo. Maybe mag-enroll ka ng mga online courses, maraming mga online na courses diyan. Maybe ibili mo ng products para makapag-start ka ng business, makapagbenta ka. Bili mo ng biik, di ko alam, no? Bili mo ng biik, then palakihin mo, then ibenta mo. Sabi kasi ni Warren Buffett, do not save what is left after spending. Save first before spending what is left. So parang ganun yung sinabi niya. Okay, ano ba ibig sabihin nun sa Tagalog? Punta natin sa Tagalog. Sa Tagalog, ibig sabihin lang nun ay hindi pwedeng gastos muna din kung ano yung natira, isi-save mo. Dapat save muna, then kung ano yung natira, yun yung gagastusin mo. Pangalawa is avoid lifestyle inflation. Ano bang ibig sabihin ng lifestyle inflation? Ito yung tipong tumaas yung sahod mo, yung lifestyle mo din umangat. Kaya yung pinakadelikado, nagkaroon ka lang ng raise no sa trabaho mo, then ngayon iba na din yung lifestyle mo. Hindi ganon, no. Sobrang importante to kasi ang nangyayari kasi dito kapag umangat yung lifestyle mo sabay doon sa sahod mo, ibig sabihin walang matitira, walang extra na matitira sa iyo every single month, no. Maiisip mo na parang wait lang, lumaki naman yung sahod ko pero bakit wala pa rin akong naiipon? Dahil yung lifestyle mo din ay tumataas, umaangat din sabay sa sahod. So hindi pwede yan. Kailangan mong maging aware sa lifestyle mo din. Kaya kung dati ay nagbabaon ka lang sa trabaho, kung dati ay kumakain ka palagi sa bahay, tapos ngayon sa labas ka na palaging kumakain, tapos umangat na yung sahod mo, well, medyo kailangan i-change mo yan. Kung dati kaya mong maglakad, tapos ngayong umangat na yung sahod mo, nagta-taxi ka na every time, well, medyo kakaiba na yan, no? Gawin mong disiplina to na kahit umangat yung sahod mo, yung lifestyle mo ay andyan pa rin. For example, kung sa isang buwan ay dati gumagastos ka lang ng 10K per month, let's say, tapos yung sahod mo ay 15K per month. Pag naging 25K per month na yung sahod mo, try mong i-maintain yung 10K per month pa rin na lifestyle. Pag yung sahod mo ay let's say naging 40K na, try mong i-maintain lang muna yung 10K na lifestyle. Pangatlo ay itong tinatawag na the invisible money trick. Okay? So out of sight, out of mind. So hindi mo siya magagasto kasi di mo alam na parang andun pala. Okay? Ano ba ibig sabihin mo niyan? Okay? Ibig sabihin lang niyan, pag nag-iipon ka, mas maganda na hindi mo siya nakikita or mahirap siyang kunin. Ano ibig sabihin niyan? Pinahirapan mo lang ako eh. So for example, mag-open ka ng bank account no na wala siyang online banking at hindi rin ATM. Ibig sabihin mahirap siyang i-withdraw. So ngayon, ipon ka lang doon ng ipon. Pwede nga auto savings, 'di ba? So ang mangyayari noon, hindi mo alam na hindi mo siya nakikita basically. Okay, hindi mo siya basically nakikita. So ipon ka lang ng ipon doon. At hindi mo siya tinitingnan palagi, mahirap siyang i-withdraw. So ngayon, hindi mo napapansin, lumalaki at lumalaki na pala yung ipon mo. Of course, hindi ka naman agad-agad yayaman kung nakapag-save ka ng 18,000 sa isang taon. Okay, yung pinaka-importante doon,
ay meron kang resources, no, after 12 months, and na-build mo na yung habits, no, of saving money at being disciplined. Which is para sa'kin yun yung magte-take, no, sa'yo, sa atin, no, to have, no, many more opportunities in front of us. Isa din sa pinakaimportante habang nagse-save ka, i-goal i-goal mo talaga na ma-increase yung income mo. Okay, so work ethic yung pinakaimportante, working smart, being with the right people. Okay, instead of you scrolling lang sa social media, maghanap ka ng diskarte, paano makapag-upgrade ng skill, okay, paano makapag-apply maybe ng mga side hustles na iba pa. So, yun lang sa video na 'to, very simple lang, pero kung minimum wage earner ka, well, I hope this will help you, and if nagustuhan mo 'tong video na 'to, please like the button below, and also you can subscribe, 'no, para sa mga future video makapag-usap-usap pa tayo. Let's go. So, yun lang, good night.